Ang araling ito ay nakaangkla sa MELC o tinatawag na Most Essential Learning Competencies sa Filipino 9 na may layuning na pagpaghambing ang kultura ng ilang bansa sa Silangang Asya batay sa napanood na bahagi ng teleserye o pelikula. Magandang araw, makahenyo! Bago natin simulan ang ating pagtatalakay, humingi muna tayo ng gabay at panalangin sa Panginoon. Panginoong Diyos, pinupuri at lubos ka po naming pinasasalamatan sa araw na ito. Maraming salamat po sa mga biyayang patuloy niyong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin at lalo't higit sa aming mga pamilya. Panginoon aming Diyos, kami po'y sumasamo sa iyo na naway kami iyong gabayan sa aming talakayan. Puspusin mo ng karunungan ng isipan ng bawat isa at buksan ng isipan upang ang kaalaman na kanilang matutuhan ay kanilang magamit sa aming pamumuhay. Muli, Panginoon, ang iyong paggabay ang aming itinataas sa iyo. Hinihingi po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Name the artist. Sa larong ito, inyong kikilalanin ng mga artistang nagbitiw ng mga sikat na linya ng mga sumusunod na pelikula. Bago ninyo sabihin ang inyong kasagutan, ay kinakailangan muna ninyong sambitin ang mga linya. Mahusay! Dahil sa angkin ninyong kahusayan ay ating napagtagumpayan ang una nating pagsubok. Dahil dyan, tayo naman tumungo sa susunod na gawain. Guess the country. Para sa ating panuto, tukuyin ang mga bansang tinutukoy ng bawat larawan. Para sa unang bilang, para sa ikalawang bilang, para sa ikatlong bilang, para sa ikaapat na bilang, at para sa ikalimang bilang. Upang tayo ay tuluyan ng makapagsimula sa ating pagtatalakay, narito ang panghuling pagsubok na kinakailangan nating lampasan. Fact or bluff? Sa larong ito, may mga pahayag na ipa-flash sa screen at kinakailangang tukuyin mo kung tama o mali ang mga ito sa loob ng 10 segundo. Sabihin ng fact kung tama ang sinasaad na pahayag o pangungusap at bluff naman kung mali. Para sa unang bilang, ang sushi ay mula sa bansang Korea. Fact or bluff? Para sa ikalawang bilang,
Ang pagsasagawa ng Lotus Feet sa bansang China ay sumisimbolo sa antas ng pamumuhay at kagandahan ng isang tao. Fact or bluff? Para sa ikatlong bilang, sa bansang Mongolia, kilala ang aktibidad na Shua Wuba o paglalaro ng sulo o torch tuwing ika-15 ng Enero. Fact or bluff? Para sa ika-4 na bilang, ang Arirang Festival ay dinaraos sa bansang Hong Kong. Para sa ika-5 bilang, 50% ng populasyon sa bansang Macau ay may relihiyong Budismo. Fact or bluff? Dahil sa inyong kahusayan ay maaari na tayong magsimula sa ating pagtatalakay. Pagtatalakay sa kultura, sa teleserye at pelikula. Seban は酒でも買いに行かせてやればそれで喜んでいますよ Mesa pakimu, usenosu, pares diso-san. Yaku Viseno po bale saya tungan. Batay sa inyong napanood, anong kultura ang mayroon ng bansang Taiwan? Mahusay! Tayo ay nakarating na sa bansang Taiwan at ang ating destinasyon ay ang National Palace Museum. Kultura ng Taiwan. Pananamit. Sa loob ng museo, inyong makikita ang sinuunang damit ng mga Taiwanese at ito ay ang amis at atayal. Kung inyong mapapansin, ang amis at atayal ay nahahawig sa kasuotan ng mga Fugaw na isang etnikong grupo sa ating bansa. Pananalita. Ang pananalita sa bansang ito ay Mandarin, Chinese, Taiwanese at wikang Hakka at sinasabi na 3 milyon ang nasasalita nito sa bansang Taiwan. Ang ilang populasyon sa bansang ito ay gumagamit pa rin ng salitang Hapon. Kaugalian. Ang pagbibigay respeto sa bansang Taiwan ay pinapakita sa pamamagitan ng pagyuko ng ulo o pagbabaw sa isang tao. Kanilang pinaniniwalaan din na senyales ng pagbibigay galang sa isang tao ang pagtingin sa kanilang mga mata habang ang mga ito ay kinakausap. Ang mga tao rin dito ay kilala sa pagiging relihiyoso. Ang pinakamalaking relihiyon sa bansang ito ay ang Budismo at Taoismo. Pamumuhay. Ang pamumuhay sa bansang Taiwan noong sinaunang panahon ay katulad ng pamumuhay sa Pilipinas. Ito ay payak lamang. Sa makatuwid, ang pangunahing pamumuhay noon sa Taiwan ay ang pangingisda, pagsasaka at pagmimina. Sa kasalukuyan naman, ang Taiwan ay isang industrialisadong bansa, subalit hindi pa rin pantay ang pagtingin sa mga kababaihan lalo't higit sa larangan ng pagtatrabaho. Ang sunod naman nating destinasyon ay ang bansang China. Sa ating pagbiyahe, tayo munang manood ng isang pelikula
at ito ay ang Mulan. We have excellent news. The matchmaker has found you an auspicious match. It is decided. Come and sit down. It is what is best for our family. Yes, I will bring honor to us all. Quiet. Composed. Graceful. Disciplined. These are the qualities we see in a good wife. These are the qualities we see in Mulan. It is my duty to fight. Ano-ano naman ang mga kultura ng mga Tsino ang masasalamin sa palabas ng Mulan? Pananamit. Sa bansang Tsina, ang kanilang kasuotan ay ang cheongsam para sa mga babae at hanfu naman para sa mga lalaki. Taliwas sa mga kababaihang Pilipino, ang mga babaeng taga-Tsina ay naglalagay ng mga kolorete sa muka na tinatawag nilang wajan. Pananalita. Ang wika ng mga Tsino ay Mandarin na isa sa pinakamagamiting wika sa buong mundo. Ang kanilang pananalita ay katulad din sa Pilipinas na binubuo ng malalalim at matatalinhagang salita. Kaugalian. Ang bansang Tsina rin ay mayroong sariling pamamaraan ng pagbibigay galang sa mga matatanda at ito ay ang pagyuko ng ulo o pagbabaw. Ang mga mamamayan din ng bansang ito ay relihiyoso at naniniwala sa iba't ibang pamahiin. Pamumuhay. Ang pamumuhay sa Tsina at Pilipinas noong unang panahon ay magkaparehas lamang at ito ay ang pagiging payak at simple at pagkamahilig sa iba't ibang selebrasyon o pista. Kultura ng Mongolia. Pananamit. Ang dil o kaftan ay ang tradisyonal na damit ng mga Mongol at karaniwang sinusuot tuwing araw ng paggawa at mga mahalagang okasyon. Pananalita. Sa kasulukuyan, ang Khalkha Mongolian ay ang nangangahulugang wikang ginagamit sa Mongolia at kasalukuyang nakasulat sa parehong Cyrillic at sa tradisyonal na script ng Mongolian. Sa gitnang bahagi ng Mongolia, iba't ibang dialekto naman ang kanilang ginagamit at ito ay sinusulat lamang sa tradisyonal na script ng Mongolian. Gayunpaman, ang mga Mongol ay madalas na gumagamit ng Latin script upang mas madali ang kanilang pakikipagkomunikasyon. Kaugalian. Ang mga Mongol ay naniniwala sa konsepto ng swerte at malas. Sila ay may paniniwala na ang pag-apak sa mga bagay na sagrado sa Diyos at ang pakikipagpastangan sa isang lugar ay magbibigay sa kanila ng kapahamakan. Ang Mongol din ay naniniwala sa dalawang pangunahing relihiyon sa kanilang bansa, ang Mongolian Buddhism at Mongolian Shamanism. Pagkain. Ang mga pagkain sa bansang Mongolia ay gawa sa mga karne at mga pagkain gawa sa gatas. Simula noong kalagitnaan ng ika-20 siglo, nagsimulang lumaganap ang pagkain ng mga gulay. Kultura ng North Korea. Pananamit. Ang Joseon ay ang tradisyonal damit ng Korea. Ang pambabaeng hanbok na naibabalot ng chima o palda at ng isang tila bolerang jogori o tsaketa. Binubuo naman sa mga kalalakihan ng isang maiksing jogori at ng baji o pantalon. Pananalita. Ang wikang Koreano ang pambansang wika ng mga taga-Korea at ito ay nasusulat sa Hangul. Kaugalian.
Higit nilang iginagalang ang pangulo ng kanilang bansa na si Kim Jong-un at ito ang nababanaag sa iba't ibang rebulto na mayroon ng mga nasabing leader sa kanilang bansa. Kinakailangan nilang yumuko o magbow sa anumang larawan o rebulto ng nasabing leader. Kultura ng South Korea. 그러니까 이게 좀 믿기 힘든 말이긴 한데 나 사실은 남자야. 뭔 개소린가 싶겠지. 목소리까지 변했어? 어이구 소리. 내가 어딨어? 니들 나한테 무슨 짓을 한 거야? 실은 깨어난 BC 마마의 용태가 심상치 않다는 소문이 국내에 돌고 있사옵니다. 지금이 뭐 조선시대야? 조선시대요. 나중에 임금님 납셨네. 임금님이요. 내가 왕 마누라가 된다는 소리야? 내일이면 우린 부부의 연이 될 터인데 내가 남자는 참 취향이 아니거든. 내일이요. 우리의 가래시. 내일? 그래, 물이야. 물을 통해서 몸이 바뀐 거야. 언제나 빠져나갈 구멍은 있는 법. 돌아가자. 내 삶으로, 소중한 내 몸으로. 출석부 출석. 야, 너 왜 안 해? 뭘 어떻게 말이요? 놀이라 하여 기대하였는데 왜 출석부만 외치고. Pananamit. Ang pananamit ng South Korea ay ang hanbok. Sa kasalukuyan, isinusuot ng mga Koreano ang hanbok para sa mga araw ng pagdiriwang o kasiyahan at para sa mga seremonyang katulad ng kasalan o paglilibing. Pananalita. Ang wika ng Timog Korea ay ang wikang Koreano. Ito ang opisyal na wika ng parehong Hilagang Korea at Timog Korea. Sinusulat ito sa alpabetong Hangul. Kaugalian. Ang mga Koreano ay naniniwala sa relihiyong Budismo, ang pinakamatagal na relihiyon sa buong Korea. Kaya maraming templo na makikita sa maraming lugar sa bansang ito. Ang pag-inom ng alak sa harap ng tatay ng isang batang Koreano ay itinuturing na kawalan ng paggalang. Katulad ng ibang bansa, ipinakikita ng mga Koreano ang kanilang paggalang sa pamamagitan ng pagyuko ng 90 degrees o pagbabaw. Pagkain. Isa sa mga sikat na pagkain ng mga Koreano ay ang kimchi. Ito ay gawa sa fermented na repolyo, daikon radish at pipino at hindi ito nawawala sa hapag ng bawat tahanan. Kultura ng Japan. Pananamit. Ang tradisyonal na kasuotan ng mga Hapones ay ang kimono, yukata at hakam. Ang kasuotang tradisyonal na ito ay nagpapahayag ng kanilang kasaysayan, pagpapahalaga sa tradisyon at estetika. Pananalita. Ang pananalita sa Japan ay ang Nihongo. Kaugalian at paniniwala. Ang pagyuko ay isang simbolo rin ng paggalang sa bansang Japan. Sa kanilang pagtawag naman sa mga pangalan ng taong kanilang kinakausap, dinurugtungan nila ito ng san, pagkatapos ng pangalan ng tao. Ang paniniwala naman at relihiyon tulad ng Shintoismo, Budismo at Kristyanismo ay mahalagang bahagi ng kultura ng Japan na kung saan ang mga templo at mga shrine ay matatagpuan sa buong bansa at dito nila dinaraos ang mga seremonya, ritual at ang pangapagsamba. Mabuti na lang at tahimik nitong mga nagdaang buwan. Masyadong tahimik, hindi ba? Lahat ng tao tinitingala ka. Ikaw ang agila. Yung paborito ni Miyong, yung mayabang. Gagawin mo talaga lahat ng iutos ni Miyong sa iyo, no? Isa kang aso. Ano ba ang halaga ng isang bayani? Bakit tayo pirming nakatingala, sumasamba na walang pagdududa? Gusto kong patunayan na marunong tayong makitigma ng may kadakilaan at paninindigan. Pero dahan-dahan na akong naniniwala na baka nga tama sila na tawagin tayong mga bata. Huwag mong ikumpara ang sarili mo sa iba. Nag-iisa ka. Sinabi mo na din ba yan sa mga ibang babae mo? Kuya, nagbago ka na.
Ayoko magbulag-bulaga. Tandaan mo kung sino ka. Iniibig niyo ba ang bayang ito? Kung gayon, tanggapin ang anumang kapalarang sasapitin natin sa ngalan ng pag-ibig. Huwag kang susuko. Hindi mangyayari. Ibibigay ko ang aking puso sa lalaking nasa loob ng batang general. Kapag bumagsak si Aguinaldo, ang panibagong titindig. Pero ito, hindi ito napapalitan. Tuloy ang laban! On your right! On your right! Pumatay na tatakas! Nabigo ang revolusyon dahil mali ang pamumuno dito. Sasagutin ko si Senyor Mabini sa tamang panahon. Walang mga bayani sa bundok na ito. Tayo'y mga sundalo na puno ng pag-ibig, hindi ng galit. Batay sa inyong napanood, ano-ano ang mga kulturang mayroon ang mga Pilipino? Kultura ng Pilipinas, pananamit. Noong sinaunang panahon, ang damit ng mga Pilipino ay ang barong Tagalog para sa mga lalaki at barot saya naman para sa mga babae. Ang mga babae rin ay di gaano naglalagay ng kolorete sa kutis. Pananalita. Ang mga Pilipino ay gumagamit ng malalalim na salita na may kasamang Espanyol na wika. Ayon sa isang pananaliksik, halos 40% ng ating wika ay nanggaling sa salitang Espanyol dahil sa impluwensya ng bansang Espanya sa pananakop nito sa Pilipinas. Kaugalian. Ang mga Pilipino ay mayroong kinasanayang pagbibigay galang sa nakatatanda at ito ay ang pagmamano at paggamit ng po at opo. Ang mga Pilipino rin ay kilala sa pagiging relihiyoso. Kung ating mapapansin, halos lahat ng bayan sa ating bansa ay napapalibutan ng iba't ibang puok, dasalan at iba't ibang relihiyon. Isa rin sa natatanging kaugalian ng mga Pilipino ay ang paniniwala sa iba't ibang pamahiin. Sa inyong palagay, ano ang iba't ibang pamahiin na pinaniniwalaan sa Pilipinas? Pamumuhay. Karamihan sa mga Pilipino ay payak ang pamumuhay katulad na lamang sa pagsasaka at pangingisda. What makes me different? Para sa ating panuto, pumili ng 3 bansa sa Silangang Asya na ating tinalakay. Ihambing ang kultura ng mga ito sa kultura ng Pilipinas gamit ang Venn diagram. Dumako naman tayo sa pangkatang pag-uugnay. Kung ikaw ay nasa paaralan ngayon, maaaring bumuo ng pangkat kasama ang mga kaklase upang gawin ang susunod na gawain. Kung ikaw naman ay nasa inyong bahay, maaari ka namang pumili at mag-anyaya ng ilang miyembro sa inyong pamilya upang maging epektibo at maisakatuparan ang gawain ito. Para sa ating panuto, ang klase ay hahatiin sa 4 na pangkat. Ang bawat pangkat ay pipili ng larawan na kanilang nais buksan. Ang bawat larawang ito ay naglalaman ng iba't ibang gawain na inyong itatanghal pagkatapos ng 10 minutong paghahanda na aking ibibigay. Ang inyong pagtatanghal ay nararapat na tumagal lamang sa loob ng 2 minuto. Pangkat China, lumikha ng isang awitin tungkol sa kultura ng mga Chino. Pangkat Japan, gumawa ng isang spoken poetry tungkol sa kultura ng Japan. Pangkat Pilipinas, lumikha ng isang dula na nagpapakita ng iba't ibang kaugalian ng mga Pilipino. Pangkat Korea, magtanghal ng isang dula na kakakitaan ng pagkakaiba ng kultura ng Pilipinas at Korea. Ang inyong presentasyon ay mamarkahan gamit ang sumusunod na pamantayan. Culture. Ang kultura ay ang nagsisilbing pinakakaluluwa at nagsisilbing pagkakakilanlan ng isang bansa. Bilang isang miyembro ng isang lipunan, responsibilidad natin na ito ay mahalin at pangalagaan. Bilang isang mamamayan,
paano mo maipapakita ang pagpapahalaga at paggalang sa kultura na mayroon ng bawat individual. Journalistic culture. Bilang isang mag-aaral, bakit mahalagang matutunan natin ang kultura ng ibang lahi? Magaling! Talaga namang siksik, liglig at umaapaw ang inyong napulot na kaalaman ngayong araw. Para aking masukat kung talaga bang kayo ay may natutunan, may inihanda akong isang pagsusulit. Isang panibagong araw na naman makahimyo ang ating nalampasan. Maraming salamat sa inyong panonood at partisipasyon sa ating naging talakayan. Baunin ang nakuhang aral, i-apply sa inyong tahanan, at palawakin pa ang inyong kakayahan. Ito muli ang Mag TV version 2.0. Hanggang sa muli, paalam!